Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Kumusta man po yung aking mga idea yung pinakita last time? Meron po ba kayong nagustuhan o na-encounter na mas nakadali sa inyo o mas na-encounter nyo na napadali ang inyong pagsusolve sa math o yung mathematics is a very easy subject. So, ngayon po, ay sabi ko sa inyo kahapon, so, ang ating talakayin natin ngayon ay yung mga sign rules. Yung addition, yung taga-addition, subtraction, multiplication, and division of integers. So, when I say integers, so ito po ay, it is a number having positive and negative sign, including 0. O ito yung mga number na mayroong positive at negative sign. So, kabilang dito yung 0. So, dun lahat muna tayo sa rules. Rules in adding integers, rules in adding, subtracting integers, rules in multiplying integers, and rules in dividing integers. So, kapag alam niyo yung mga rules na yon, madali kayo mag-solve ng integers. Di muna tayo sa addition. So, addition of integers. So, dapat alam niyo yung sign rules in adding integers. So, in positive, when you say positive number, say muna tayo ha, positive plus positive. So, the answer is positive. So, i-add niyo yung dalawang number, pero yung sign niya ay positive pa rin sa baba. So, take note, kapag wala kayong nakitang sign doon sa number, ibig sabihin ito ay positive. Yun lang po ang tatandaan natin kasi yung iba nalilito. Walang nakitang sign. Ano kayang sign ito? So, walang nakitang sign. Ito, ang sign ito ay positive. So, yun. Let's say positive 5 plus positive 5. So, magsasagot yun ay positive 10. So, i-add nyo lang yung number, then rewrite the common sign. Ano? So, doon naman tayo sa positive plus negative. The answer is, anong sa palagay niyang sagot? Anong sign? So, ang sign niyang gagamitin ay, so, addition ang ating operation. Kapag nakita niyo magkaiba ang sign ng dalawang number at ang operation addition, so, tingnan niyo yung number o yung sign na merong mas malaki ang number. Pag nakita niyo yun ang ilalagay yung sign sa baba. Halimbawa, positive 10 plus negative 2. So, ano yun? Yung 10 ay positive. Yung 2 ay negative. So, ano mas mataas ng number? So, syempre 10. So, anong sign niya? Positive. So, kapag magkaiba ang sign at addition ng operation, isusubtract nyo. So, magiging 10 minus 2. So, ang sagot ay 8. Ano ang sign niya? So, ang sign niya ay positive. So, positive 8 ang sagot. 10 minus 2 is 8. So, positive 8 ang sagot. So, kapag positive, pwede na natin hindi ilagay yung sign na positive. Understood na yun ay positive. Now, take note for that. Sunod, may tanong kayo. Sunod, kapag naman ang naunang sign ay negative. Negative plus positive. So, ang ganun din ang gagawin nyo, tingnan nyo yung sign na may mas mataas sa value. Kung ano yung sign na yon, yun ang inyong gagamitin. Let's say, negative 15 plus positive 10. So, magkaiba ang sign niya. Pag magkaiba ang sign, you will subtract. O, isusubtract nyo. So, 15 minus 10 is 5.
So, anong sign na gagamitin natin? So, ano ang mas mataas na sign? So, yung negative, because it is negative 15, yung isa ay positive 10. So, maging negative 5 ang tamang sagot. So, lalagyan natin yung sign dun sa baba nung number, yung inyong sagot. Kasi pag walang sign na negative, mamamali kayo ng inyong sagot. Hindi katulad dun sa positive na kapag wala kayong nilagay, so ibig sabihin ay positive na. Lagay man kayo hindi, andun sa yung nag-positive. Nag-positive yun. Pero pag negative, automatic na lalagyan nyo na ang negative dun sa inyong final answer. Naintindihan? Okay. So, yun ay para lamang sa rules in adding integers. Ulitin ko ha, sa addition of integers, positive plus positive equals positive. Positive plus negative, tingnan nyo mas mataas ang value at kung ano yung sign niya, yun ang inyong gagamitin sa final answer. Then proceed to subtraction. Kapag magkaiba, nakita magkaiba ang sign. Ganoon din kapag nauna ay negative plus positive. So magkaiba din yung sign niya. Proceed to subtraction and then yung sign na gagamitin ninyo ay yung mayroong mas mataas na value dun sa final answer. Okay po ba? Okay, salamat.